Maligayang kapistahan po ni San Bernabe o Saint Barnabas, at ito ay tinaguriang apostol. Pero hindi naman siya kabilang sa circle of 12 disciples of our Lord Jesus Christ. Siya ay nabibilang sa Biblia na 70 mga apostoles o 70 pang mga hinahayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang natatangi dito, naging kasama niya si Saint Paul o San Pablo sa missionary work. At naging makahulugan itong buhay ni San Bernabe bilang nagpahayag ng mabuting balita, nagpakilala tungkol kay Kristo at sa kanyang paghahari, at hanggang makarating siya sa Cyprus na ngayon ay ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Bernabe doon ay pinagdiriwang sa Cyprus. Kaya napakalagi ng missionary work niya ito hanggang sa siya ay patayin sa pamamagitan ng pagbabato sa kanya sa isa sa kanyang missionary work or activity. Kaya ito lang ang ating mabuting balita, at may particular na may pagbasa sapagkat ito ay may kinalaman kung ano yung pinahayag ng ating Panginoon upang ipahayo siya, sige, lumakad kayo, parang do your missionary work and activities accordance with the will of God. Ang unang bahagi ng ating mabuting balita ay tungkol sa paghahari ng Diyos o paghahari ng kahalagahan ng pagpapakilala tungkol sa Diyos. The reign of God is at hand, upang sabihin ito sa piling na ating Panginoon Kristo na ang kanyang pinaliliwanag, pinapahayag ay tungkol sa Diyos at kung paano ang Diyos ay maghahari sa sangkalupaan. Diba? At sabihin, it is the presence of God in the world that is really very important, upang sabihin, ang Diyos ay sa piling natin. Siya ang nasa sa piling natin na naghahari sa lahat ng bagay sa kanyang sangnilikha. Kaya ito yung pinakilala ni Kristo, the reign of God is at hand. Sapagkat ito mismo siya na siyang magpapahayag, magpapakilala at itatangi ang Diyos sa tanang kanyang buhay. Ginanap sa natin Panginoon Kristo hanggang sa kanyang pagkabayubay sa krus, sa kanyang kamatayan, at hanggang sa ipinangako niya ang kanyang pagbabalik, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay sa walang hanggan. Hindi ito maialis, hindi ito mapaparam, at ito'y dapat na patuloy na itatangi ng mga tao sa mang sulok ng sandaigdigan, anuman na kapanahunan, hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Mananatili pa rin ang salita ni Kristo kahit na magunaw na ang mga mundong ibabaw, hindi mawawala ang salita ng Diyos na naririyan. Kaya ang paghahari ng Diyos hindi mawawala hanggang sa wakas ng sandaigdigang ito. Kaya ito ang mga palatuntunan ng ating mga Panginoong Jesucristo sa mga alituntuning kanyang ibinigay sa kanyang mismong mga alagad. The circle of 12, sila nagpapahayo at kadawit na yung mga ilababang mga hinirang na mga alagad. The 70 or the 72, sasabi sa Biblia, lahat sila ay pinahayo ng ating Panginoong Jesucristo with a great understanding of the importance of their missionary work. Kaya, isa sa hindi maiaalis sa mga alagad, kaya ba kami sinugo ni Kristo ay para tuparin ang kanyang mga inuutos, hindi upang pahalagahan kung ano ibig sabihin ng kanilang missionary work and activity. Upang sabihin, kahit na iyumang mo ang iyong sarili, kahit na may amba ang kamatayan,
do your work efficiently and thereby effectively doing the kingdom of God in making all these things known to the people. Kaya iniisa ng ating Jesucristo, pagalingin ninyo may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may ketongin, palayasin ang mga demonyo. Ang lahat ng ito ay missionary activity na tumimo sa puso't isipan ng mga lagad, at hindi rin natin mainali si San Bernabe. Ganito rin ang kanyang tinupad sa tanang kanyang missionary work, na kasama niya si San Pablo upang ipalaganap ang mabuting balita at upang maging saksi sa lahat ng kabutihan at ikabubuti ng buhay ng tao, sapagkat ang paghahari ng Diyos itinututok ito sa sanglilika sa lalong ikabubuti ng sanglilika sa naaayon sa kalooban ng Ama. Kaya mayroon pa rin paalituntunin, sapagkat mahalaga ito sa kanyang mga lagad na makikinig sila sa mga alituntunin ni Kristo. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay o bihisan. Di ba? Ano ibig sabihin sa kabuuan nito? Live a simple life. Ika nga, as simple as it is. Just a simple life na hindi kayo magiging maabala sa inyong mga dadalhin, sa inyong mga lukbutan, hindi kayo magiging abala sa inyong mga damit o sa paa. Pero ibig sabihin, narito pa rin ang simple life na sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Hindi lamang iyon. Ang simple living na ito ay nakakaroon to ng ibubunga ng simpleng kaisipan, hindi yung punong-puno ng lahat ng kagustuhan mong mangyari sa buhay na ito. The simpler, the better, ika nga. Kaya narito ay pinapahayag na ating Panginoon Kristo, huwag maging dagdag pa ibang mga bagay na baka ito'y maging kaguluhan ng iyong isipan sa inyong mga gagawin, sa inyong mga missionary activity. Marami kang gustong makamit, marami kang gustong in your possession, maraming gustong mong maalituntunin pa sa buhay. Mas maigi, mas simple, sapagkat ang layunin nito ay kagyat na ipahayag ang mabuting balita. Ang paghahari ng Diyos ay most important than all these things that you need in your life. Pinapahayag din sa mabuting balita just to continue clarifying all these things, di ba? Maraming tumatanggap at marami din namang hindi tatanggap sa inyong mga gawain. Kaya humanda kayo. Ibig sabihin, may mga taong handang tumulong, dumamay, handang kayo'y tanggapin sa kanilang mga tahanan. Kaya sa mga tahanan inyong papasukin, na tinatanggap kayo ng lubusan, maghari nawa ang kapayapaan ng Diyos sa tahanan ito. At pagkatapos may iba pang sinasabi, pag hindi kayo tinanggap, umalis na lamang kayo, ipagpag ninyo ang inyong mga sapin sa paa. Na ibig sabihin, be aware of all those people who would really claiming the goodness of God with you, pero handa ka pa rin sa iba pang mga tao na hindi tatanggap sa inyong mga misyon. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ganito ang magiging buhay ninyo, ganito magiging kalakaran sa inyong buhay, na pagindapatin kayo ng Diyos sa lahat ng inyong pagpapahalaga sa buhay nito, pagpapalain kayo sapat kayo'y bumahayo sa mga taong oo, pero humanda rin kayo. May mga tao din na hindi tatanggap sa inyo, pero kinalaunan sapagkat mayroong conversion sa buhay nila, sisikapin nila na tumanggap sa inyong mga paanyaya tungkol sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Sapagkat isa sa mga ibinukanan na ating Panginoon Kristo ay ang forgiveness of their sins, di ba? Isa sa kanyang binabandera ko anong kahulugan ng buhay, na lalo magiging makahulugan ng buhay because there is such conversion of one's heart for the conversions of people and forgiveness of all their sins. Ang kahulugan nitong kabuuan ito ng misyon ng mga alagad ay upang hikayatin din tayo maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo.
Ito tayo ngayon, titipon tayo sa banal na misa at ating sasalang-alang ang first century apostle na si San Bernabe. Sa unang siglo pa lamang ipinakita na nila ng mga apostol, ng iba pang mga apostol na pinahayo na ating Kristo na ang buhay pananampalataya ay napakahalaga upang there will always be fulfillment of what the goodness of God is all about in their mission. Ito rin para sa atin na tayo nagiging mga alagad sa sakramento ng kumpil, binyag at kumpil. Tayo rin ay naghahangad ng lahat ng bagay sa ilalim ng panukala ng Diyos na ipalaganap natin ang aral ng mabuting balita. Binigyang halaga ito ng mga alagad, ito ang kanilang ipinahayag sa iba pang ginawa nilang mga alagad hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Maging bahagi nawa tayo ng maraming pagpapala ng Diyos sa buhay na ito. Maging kung ano man ang ating nagiging mission sa buhay na ito, alam natin may tulong at awa ang Diyos sapagkat ginaganap natin ang tungkol sa paghahari ng Diyos, pagpapahayag ng mabuting balita, at ang pagpapahayag nito'y isang nagbibigay kagalakan sa atin, kasiyahan baga upang ipagpatuloy natin ang misyon sa buhay nito sa ilalim ng pagpapala ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.